What's up mga langga? May buntag ng suntanan. Good morning. Good morning po sa ating lahat mga langga. So, happy Saturday po sa ating lahat, no? Kamusta po kayo dyan? Ay, haplas. So, ayan. Si Papa po ay aalis po ngayon dahil meron po silang kaganapan sa senior citizen. Pero bago po ang lahat, atos ang haplasan in town kay. Hindi na siya haplas mga laga, lotion. Kay para dili siya magkuan in town. Pugis-pugis. Nya dili sa in town kanang maitong sa mo. Nya maka-chicks po in town. Kay insao na lang og dili maka-chicks. Okay. Ano, puti-puti na sang buhok. Gamay. Nakuha ano ng kuan day? O gitubo ron sa day? Sige na, ato na lang balikan og kuan. Dito mo buhok pa. Ato patupihan sa nato. Ato yan ang balikan og tina. May merong ganap sila si Papa sa senior mga langga. Di lang tama mag-perfume kay kabuhion man ka. Meron silang meeting ngayon sa senior citizen. Ano ba no? May man matay pa bitaw nila no. May man karon ang mga senior kaya na madawat sa unang panahon mga matay na lang. Awa eh. So yun mga langga, yun nga si Papa, meron siyang lakad ngayon for today's video dahil meron silang ngayon, kaganapan sa senior citizen mga langga, no? So, maka-ready na si Papa. And alam ko mga langga, nagtataka kayo kung bakit ngayon lang ako nag-vlog ulit. No, medyo ilang araw din bago tayo nag-vlog ulit mga langga. Dahil mahirap kasi mag-vlog mga langga kung merong isa sa pamilya niyo, merong isa sa family member ninyo ang may kuan ba, may dinaramdam mga langga. Kaya siguro hindi ko na lang na-vlog sa inyo yung mga panahon na yun dahil alam ko mag-aalala din kayo, and of course maraming mga comments bitaw na hindi maganda nya, mas mahadlok bitaw tagsamot or nakaka-stress yung mga ibang comments ba. Okay lang yung iba na nagbibigay ng mga kanang mga information, nagbibigay ng kanilang mga payo kung anong pwedeng gawin. Okay lang yung appreciated natin yun. Pero meron kasing iba mga langga ba na instead of magbigay sila ng opinion, magbigay sila ng magandang yung pang-cheer bitaw na message or comments, tinatakot ka pa. Kaya hindi ko na lang talaga sinabi sa inyo ng mga panahon na yun. Kaya ngayon medyo okay na po. So hindi po ako nag-vlog noong mga unang araw mga langga dahil nag-worry po kami kay Mama dahil nung mga unang araw ay masakit po yung kanyang batang ba, yung kanyang balakang sa may right side dito right side. Tapos ayan si Mama ko, ayan si Mama nako, ayan si Muna naman ay nagligid-ligid nasa iyo ka nagligid-ligid ba good morning. Ayan si Papa. So si Insik po ay si Insik ay kanang andun sa may kinuha niya yung uncle niya na kasi meron niya meeting sa senior citizen, punta daw dyan sa plaza, kaya nagpasundo sa kanya. Kaya yun, noong mga panahon na yun mga langga, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko dahil nga alam nyo naman yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo, na sobrang mahal na ng bilihin. Kaya ang mga motorista o ang mga masada bitaw, lalo na alam nyo naman po, open book po yung buhay namin. Alam nyo naman po na ang hanap buhay po namin dito sa bukid ay mga langga ay pamamasada, sinsik at itong pag-vlog po namin. Kaso lang po sa panahon ngayon na sobrang mahal ng diesel, ng gasolina, grabe, umabot na po sa 100 yung litro ng gasolina mga langga. Kaya sobrang naapektuhan po talaga kami. Asa naman ka pa? Ato sa ka? Not brush. Sige ka,
Mukis ka sa imong uyab dito. So ayun mga langga, dahil nga dahil nga kanang sa mahal nga ng diesel, kaya yung mga tao dito mga langga hindi na sumasakay. Sanay naman yung mga tao dito mula noon pa na hindi talaga sila sumasakay. As much as possible naglalakad lang sila para makatipid sila sa pamasahe mga langga. Kaya mahirap talaga ngayon dito sa bukid, hindi lang dito sa bukid, sa buong mundo. Lalo na nga sa syudad, ang sabi nga daw sa syudad ay wala na daw namamasada doon, wala na namasahero, kay hindi man tinaasan ng government yung ano ba, hindi man tinaasan yung pamasahe sa mga mga namasahero, kaya sobrang hirap. Tapos yung gasolina, yung diesel ay tumataas at tumataas, kaya wala na halos namamasada. Kaya mga tao ngayon ay sobrang hirap, naglalakad lang sila. Tapos yung iba nagpapanikbayi nga dahil daw sa mga susunod na buwan ay nagmamahal na daw talaga itong mga bilihin. Kaya ayun mga langga, siniguro talaga namin na meron kaming konting bigas na meron kaming in case of emergency. Tapos ayun, kaya hindi ako nakapag-vlog dahil yun nga, may nangyari kay mama. Akala ko nga natakot ako dahil di ba sinabi ko sa inyo noon na muntik na si mama madulas doon sa likod. Akala ko yun yung dahilan kung bakit sumakit yung kanyang balakang. Kanang sinumpong yung kanyang kidney mga langga. So ilang araw din kaming kanang tuliro, libog kung si among ibuhaton. Ano yung gagawin namin dahil una naming talagang pinainom sa kanya yung mga herbal. Nag-ano na kami ng badaba, lahat ng kanilang mga tambag nila sa amo, kung usay among ipainom, mga herbal, ginawa na naman namin. Nakaubos na nga halos si mama ng isang pitchel ng banaba. Wala pa rin pong alibyo. So ayun, nag-herbal talaga kami dahil gaya nga sabi ko, wala talagang pasahe si Insik. Hindi na siya namasada. Hindi na halos ba. Dahil wala na nga pasahero ang sumasakay mga langga. Kaya ayun, hirap kaming magdesisyon kung gusto din sana namin na ipa-check up si mama. Pero ayaw din naman niya sumakay ng motor dahil natatakot siya. Tapos yung pinakamalapit na doktor dito ay sa bayan talaga, doon sa Horado. Pero lang yun, kanang clinic din ba? Clinic lang din. Kaya yun, napagdesisyon na talaga namin na hindi na niya kaya, hindi na siya makatulog mga langga sa gabi. Apektado na din kaming lahat dito dahil mahirap nga din mga langga nasa kanang sa atong pamilya na agi usa nga magsakit, no? Lisod, mahirap isipin, mahirap mahirap kanang gumalaw, mahirap pagdesisyon, lalo na kung may isa sa member ng family natin, lalo na mga magulang natin dahil senior. Kaya sana kung ako mga medyo bata-bata pa, kay medyo hindi kakaya-kayanin natin ba, pero pag mga senior manggod, lalo na mga magulang natin na matatanda na, hirap talaga. Mahirap isipin, lalo na si mama ko na kanang basta iba talaga yung feelings ba. Kaya hindi mo na ako nag-isip ng content. Kaya ang problema nga ako na kanang malapit na matapos ang buwan, wala pa rin akong na-content ba. Kaya ngayon, medyo okay na siya sa awa ng Panginoon mga langga. Praise the Lord. Salamat Lord, dahil kahapon pumunta kami doon sa doktor na pinuntahan namin noong doon sa Bugo, na nagkuan ka ng yung may clinic lang ba, yung vlog namin Insik na nakatulong na maayo din ang ilang ubo ba, tsaka si po ni Papa. Yun din yung pinuntahan na lang namin. Tapos yun mga langga, pinuntahan ni Insik kahapon. Sinabi niya yung nararamdaman ni mama at hindi makapunta si mama doon dahil nga malayo at walang masakyan. Kaya yun, parang lang ba,
Tinanong may mga questions like edad, anong niramdam, nilalagnat ba o ano whatsoever. Kaya niresitahan ng gamot kahapon. At nabili naman ng gamot, mga langga. At napainom na namin si mama kahapon ng tanghali. So sa awa ng Diyos, mga langga, sana tuloy-tuloy na humupa yung sakit ng kanyang kuan. Meron pa naman daw, pero hindi na yung gaya nung una na sobra talagang sakit na hindi siya halos makalakad, mga langga. Kaya na worry ako, mga langga, dahil si mama hindi na halos makalakad ba, dahil sa sakit. Kaya yun, sabi naman niya kahapon ay medyo umuki-uki na. Tapos kagabi, yun nga, every time na magising ako sa gabi, tinitingnan ko talaga siya, tinatanong kung ano ang pakiramdam niya. At sawa naman ng Diyos at okay na daw. So ngayon, pagkatapos namin mag-breakfast, magkape ay pinainom ko na naman siya ulit. So sana lang talaga patuloy pa rin ba, paunti-unti, patuloy pa rin yung yung kanyang recovery, yung kanyang pagaling. Sus, Ginoo ko kay lisod kayo, mga langga, ang hirap sa panahon ngayon na ganito kamahal yung mga bilihin. Ganito yun ang nangyari sa bansa natin. Tapos, napagitay sakit, my goodness. Problemado na nga tayo, kung ano yung konsumo natin sa kada adlaw. Lalo na ngayong hanap buhay natin ay kanang natigil talaga. Yung hanap buhay namin dito. Hindi lang kami mga langga. Lahat ng mga namamasada dito, lahat ng mga habal-habal driver dito, problemado, lalo na kung yun lang yung source of income mo. Kasi yun yung number 1 source of income namin. Kaya ngayon na medyo okay na si mama, siguro back to normal, back to our vlogging na naman. Kasi ilang araw din, nalungkot ako ilang araw na din na wala akong vlog. Dahil nga, mahirap mag-vlog, mga langga, mahirap maghanap ng content kung wala ka sa wisyo, wala ka sa sarili mo. Kasi marami kang iniisip, marami kang iniisip mo kung ano yung pwedeng igamot, tapos meron na mga sabi na yun yung gamot, gagawin mo na naman yun, tapos painom mo na naman yung mga ganun ba. Okay lang yun, dahil herbal man yun, wala mang bawal doon. Kaya, yun, prayers lang talaga, sana tuloy-tuloy na recovery and mawala na yung sakit talaga ni mama. Kasi sa ngayon, medyo nandyan pa, pero patuloy pa rin naman yung medication niya for 3 days. Tapos kung hindi daw nawala ng 3 days, ay ibabalik namin. So yun, kaya pasensya na kayo, mga langga. Alam ko nagtataka kayo kung bakit merong iba sa inyo na nagko-comment or nagme-message sa akin kung bakit wala na daw kaming vlog for how many days. Kaya pasensya na po kayo. Alam ko na obligasyon namin na ipaliwanag kung ano yung nangyari, dahil nga patuloy kayong sumusuporta at patuloy kayong naghihintay sa aming mga updates, sa aming mga vlog sa buhay-buhay namin. So ayun, sa mga naghahanap kayo muna, andito naman si Muna, mga langga. Dari. So andito lang naman siya, mga langga. Kasama ko pa rin siya dito sa bahay. Kasama pa rin namin ni mama, ni papa. Ayan po si Muna. Say hi muna. Hi. Hello ate. Hi, te. Ano di ka makita? Ano di pagkaraghat? Hi, te. Ayan po si Muna, mga langga, no? So ayan, mga langga, meron pa po kasi nagtatanong kung mga bago sigurong subscribers natin, mga bago nating followers, mga bagong supporters natin. Meron pa rin nagtatanong kung kaano-ano ko daw si Muna, anak ba daw namin ni Insik. Siguro bago lang talaga, sa obligasyon natin na sagutin ang kanilang mga katanungan, mga langga. Merong nagko-comment, nagme-message kung kaano-ano daw namin si Muna. So sa mga latest vlog kasi namin, hindi namin napakilala si Muna. So sa mga unang vlog namin, nakasama namin si Muna, doon namin siya nakilala. Siguro yung mga bagong subscribers natin hindi alam kung sino si Muna. So si Muna po ay pamangkin ko. Anak po siya ng kapatid ko na kamamatay lang last year. Tapos kapatid din siya, or bunsong kapatid siya ni Angeline at Angelo, yung mga pamangkin ko na nakapunta din dito. So yun, kapatid po siya, kamanghuran, bunso. Tapos kanang 14 years old na po siya, mga langga. Tapos yun nga, medyo hirap siya magsalita. So wala pa po siyang binyag. Tapos siguro pag uwi namin sa June pohon ay
ipaprocess ko yung yung kanyang registration. Ipaprocess ko yung pagparehistro dahil nagtanong ako sa mga kakilala ko na nandun sa Bienvenido sa aming city, medyo malaki-laki na daw talaga yung penalty dahil 14 years old na siya. So yung bata nga daw kapag umabot ng 2 taon, 3 taon, hindi pa napabinyagan, malaki na daw yung penalty. How much more itong 14 years old na pero hindi pa na rehistro mga langga. Sobrang kaya sobrang pasalamat ko po at sobra po akong magmamakaawa sa inyo na patuloy pa rin po kayong manood sa aming mga vlog kahit simple lang at wag po kayong mag-skip ng ads mga langga. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, patuloy na nanonood kahit po napakasimple na nitong aming video. Maraming salamat po dahil nakakatulong po talaga ito. At isa po ito sa makakatulong din na makaka-process tayo sa rehistro ni Muna sa pamamagitan ng panonood ninyo. Hindi pag-skip ng ads, makatulong po kayo kay Muna mga langga sa aming pamilya dahil hindi ko po talaga alam kasi hindi pa po kailangan pa pong puntahan doon kung saang kasi pinanganak si Muna. So dapat doon din siya iparehistro. Kahit yung plano ko po kasi mga langga, kung papayag yung papa niya, ipaprocess ko yung registration niya sa Bienvenido sa amin sa Bohol. Tapos so yun nga, ulitin ko po na ang ingay po kasi ni Sphinx. Kung papayag yung papa niya, siguro papayag din yun kasi wala naman siyang wala naman siyang nagawa para mabinyagan yung pamangkin ko. So yun nga, mabot ng 14 years old na hindi pa nabinyagan, hindi pa na-register, kaya wala siyang karapatan, hindi siya pumayag dahil wala siyang ginawa. So yun, pero papaalam para natin sa kanya bilang respeto na ipaparegister natin si Muna, ipaparehistro na natin doon kung saan siya pinanganak. Tapos ang plano ko ay dito ko siya pabinyagan sa Cebu, dito sa Katmon. Dahil apelyido pa rin naman nila, yung pangalan pa rin niya na nakasanayan at saka apelyido ng papa niya, yun pa rin naman. Pero gusto ko lang na mapabinyagan na talaga siya. Dahil kawawa talaga yung bata mga langga. Kasi sa mga nagtatanong din, bakit hindi ko pa, maraming nag-comment, bakit hindi mo pinaaral, bakit hindi mo pinapasok sa school. So gustong gusto ko talaga mga langga na makapasok si Muna sa school. Ang problema lang talaga, ayaw siyang tanggapin ng school dahil wala siyang requirement. Unang-una, wala siyang NSO, live birth. Wala, yun yung unang requirement talaga na hahanapin sa school kapag mag-aaral ka. Kahit saan kayong school magtanong, yun talaga yung number 1 requirement, yung NSO live birth. So yun, so wala si Muna noon, wala pa siya talagang requirement, kaya unang-unang hakbang na gagawin natin ay ipa-process yung kanyang registration sa kanyang live birth sa kanyang kapanganakan, tapos pabinyagan. Kapag meron na tayong NSO mga langga na hawak, pwede na natin siyang paaralin kahit papaano makakapasok sa school. So kahit paunti-unti kasi nakapasok naman siya sa school noong nandun pa siya sa amin sa Bohol, pero hanggang lang talaga preschool So preschool, 2 beses siya nag-preschool. Hindi nga siya mag-graduate dahil kanang hindi siya katulad ng ibang bata ba na fast learner. So si Muna po ay slow. So kailangan po talaga siyang tutukan, kailangan talaga siyang turuan talaga mga langga. Tapos naman, nawa noon, man sagdi na lang to. So ang ginawa ko ngayon mga langga ay tinuturuan ko siya dito sa bahay. So ako yung temporary teacher niya. Tapos binilhan ko siya ng asa man to inday, pakita ka debe. Ari to inday kana yung mga drawing book. Binilhan ko siya ng mga drawing book, mga colored pencil, ito, at saka yung alphabetical chart. So ito, mga drawing book. Binili ko sa kanya ito mga langga. Meron na nga siyang mga nasulat-sulat. So ayun, meron siyang mga nasulat mga langga dahil ayan yung mga nasulat niya mga langga. Ayan, meron siyang mga nasulat, mga pinakopya ko sa kanya. Medyo marunong na siya mga langga. Ang ito yung pangalan niya. Ayan, ang problema lang yung instead of Munalin ang iyang gisuwat Munlin. O nga
Tapos, meron namang isa na may A. Ang problema kay Amunlin. Nasa una ang A. So, yun. Kailangan talaga siyang turuan mga langga. Pero at least, no, marunong siya na siyang magsulat. At tapos, asa mo tong alphabetical chart. Dalawa tong binili ko sa kanya na drawing book mga langga. Tapos, ito yung pinag-aralan namin ng mabuti ngayon. Ito. Kasi kapag hindi ka marunong sa alphabetical chart, hindi ka talaga marunong sa letters. So, ito yung kanang inaral namin. Wala namang gaya ni sa kuan. Kuan na. Basta, ito yung inaral namin this week. Tapos, kapag medyo, medyo kanang familiar na siya sa alphabetical, proceed kami sa numbers. Kasi, yung numbers mga langga, slow talaga si Muna. Doon ko napatunayan. Maraming beses ko nang napatunayan dahil nanghingi ako sa kanya para bang tinest ko siya. Nanghingi ako sa kanya ng 5 hanger. Muna, bigyan mo ko ng 5 hanger, 5 hanger. Yung binigay niya sa akin, 6. So, hindi pa talaga siya marunong sa numbers. Tapos, ito, binilhan ko din siya ng mga colored pencil. Dahil in case of mag-drawing siya, mag-drawing siya mga langga, meron din siyang pangkulay. So, isang buo na ganito. Kompleto to, para siyang crayons. Pero, pencil nga lang para hindi siya madaling makuan ba. Mapupus bitaw, hindi siya madaling maubos. So, ito yung natin ngayon mga langga. So, sana, nasagot ko yung mga katanungan ninyo. Meron din siyang eraser, meron din siyang pencil, and of course, meron siyang kanang bang pahait ba? Tahal. Or sa inyo, ano ba to? Basta ito ba? Talha. Talha man siya sa Bisaya. So, ayun. Paunti-unti, bilhan natin siya kasi sobrang saya niya mga langga nung nakita niya itong mga gamitan sa school na to dahil sa itong takuban nila naman siya takub. Dahil never pa po talaga siyang naman siya takub day. Never pa po daw talaga siyang nagkaroon nito. First time niya nagkaroon ng mga kuan ba, mga school supplies mga langga. Kaya nung nakita ko na happy siya dahil willing din naman siyang matuto mga langga. Kaya nga nung sinabi ko sa kanya nung umalis kami nung may pinuntahan kami sa bayan, sabi ko, assignment mo yan, isulat mo yung from A to Z na letters. Kaya, nung pagbalik ko, chinek ko yung sinulat niya, okay naman. Meron namang okay naman siya. Kaso lang, kailangan pa talagang i-improve. Kolorin na siya niya. Drawing kag balay, niya imong kuluran. Kasi sa pamagitan nito mga langga, matututo kasi yung bata. So, ayun, sa mga tumulong po kay Muna, maraming salamat po lalo na kay Inday Joy, na nasa sa Vietnam, kay Ma'am Nens, kay Ma'am Nens Bandukilyo, kay Tita Neneng na nasa Ma'am Nens na nasa Europe, at kay Tita Idol na nasa Germany, sa lahat kay Tita M, sa mga sino pa ba dyan na nagpaabot ng kanilang mga nagpaabot ng kanilang mga tulong sa lahat ninyo kay kanang tingnan natin, kay Ma'am Bambi, and special shout out then also to Ma'am Geraldine Yambao, to Ma'am Edsel Basalo, or to Tita Rafonzel and Kuya Edwin. Ayun, maraming salamat po sa inyo talaga na mga walang sawang sumusuporta at nagpaabot na inyong tulong kay Inday Munang. So, kay Tita Yvette Diaz, sa inyong lahat na mga Tita Yumi Kawi, maraming salamat din po sa inyo dahil patuloy pa rin po kayong sumusuporta, nanonood, sa inyong lahat, kay Ma'am Joyin Baricuatro Tucci. So, yun mga langga, maraming salamat ulit and see you in the next video mga langga. So,
Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood kay Langga Insik Vlog. And kay Mama po, sa lahat ng mga nag-worry kay Mama, andito po si Mama ko mga Langga. O, ayan. Okay na po siya. Medyo okay na po ang ating Mother Earth. Akong Mama. Hala. Medyo okay na po siya mga Langga. Okay na ka, Ma? Hindi na kayo sakit. Hindi na. Hindi na kaayo. Pero naapa jud mga Langga. Eh, hindi na daw masyadong masakit pero nandyan pa rin yung sakit konti. So, sana, no? Sana tuloy-tuloy na ang recovery ni Mother. And sana tulungan nyo din po kami sa pagpe-pray. So hanggang dito na lang po muna mga Langga. God bless you and bye-bye. Bye! Bye po! Bye.